nananalig sa Kanya na mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen. Yan po ang napakinggan po ninyo. Paliwanag po naman ng ating brother, ng ating kasama rito na si Kuya Ben. Sa atin pong tinunghayan na tumangis si Jesus. Kagaya kanina, Kuya Bert, nasabi ko ho, nung kapanahon ng yun, maipapalagay ho natin talagang daman-daman natin ang pagiging isang tao ng ating Panginoong Jesus. Kasi siya, tao, na yun nga ang dahilan kung bakit yung mga tao nung una hindi makapaniwala sa kanya sapagkat siya ay yung kanyang mga aral hindi nila mapaniwalaan sapagkat siya ay unang-una nakita nila yung history na pinagbuhatan ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, dito ho sa tinunghayan kong ito ano ho nakikita ninyo rito sa ginawang pagtangis ng Panginoong Jesus sa isa niyang kaibigan na maituturing ho natin sa ngayon na kung merong isang matalik na kaibigan at dumating din ang punto na ito, anong damdamin ng maaaring nakikita natin dito? Alam mo, Kuya Min, bago natin puntahan yung tumangis, no? Pansinin muna natin yung unang bahagi ng binasa mo. Yung verse 28, talata 28. Pagkasabi nito, umuwi si Marta, tinawag si Maria at pabulong na sinabi, naririto na ang guro, ipinatatawag ka na. Sa ating buhay, Kuya Min, maraming beses ang mga tao ay tinatawag niya. Ako, kayo, o kung sino man ang nananalig sa kanya. May mga pagkakataon na tinatawag tayo ng Diyos. Katulad ni Maria, kadali-dali at kara-karaka, pinuntahan niya ang Panginoon. Tayo ba sa ating buhay, lagi at laging handa tayo na tumalima sa pagtawag ng Panginoon? O marami tayong nagiging dahilan kapag tayo ay kanya nang tinatawag? Sinasabi natin, hindi ako pwede sapagkat meron akong gagawin. Hindi ako pwede sapagkat meron akong ganito. Hindi ako pwede sapagkat wala akong time para dyan. Sana sa mga nakikinig, ang lahat ng panahon, kapag tinawag tayo ng Diyos, ay huwag nating ipahihigit ang panahon na ibibigay natin sa Panginoon. Doon sa mga talata pang nabasa mo, Kuya Min, pagkakita ni Maria, nagpatira pa siya at sinabi, kung naririto po lamang kayo, Panginoon, di sana'y hindi namatay ang aking kapatid. Sabi nga ni Kuya Ben kanina, dalawang parehas ang binigkas ni Marta at ni Maria. Pero kung makikita mo sa napagdaanan natin, si Jesus ay hindi umiyak nung sabihin ito ni Marta. Pero kay Maria ay umiyak ang Panginoon at nahambal na awa kay Maria. Bakit? Nagpatira pa siya. Si Marta hindi niya ginawa yun Pero itong si Maria ay nagpatira pa, nagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Paano ba tayo tumatangis? Paano ba tayo tumatawag? Paano ba tayo nagdarasal? Ito bang katulad ng ginagawa ni Maria na dumadaing kay Jesus? Ang siya ba nating ginagawa? O ang ginagawa ni Marta na para bagang karaniwan lamang itong kanyang kausap? Tandaan natin, ang Panginoon ay ating Panginoon. Oo, tinatawag natin siyang kapatid. Tinatawag natin siyang
kaibigan, pero gaano ang ating pananalig sa Kanya? Karamihan, lalo na yung mga nakakapag-renewal o yung nakapagpuporsilyo, kapatid natin si Kristo. Totoo yun. Pero yun ba ay tinatawag mo katulad ng pagtawag mo sa akin? O kapatid mo si Kristo nang dahil ay mayroong kang paggalang? O katulad mo lamang karaniwang tinatawag mo siya? Nang katulad ko pag tinawag mo akong brother? Huwag naman sana. Katulad ni Maria, gano'n na naging aksyon niya. Pero si Maria, nagpatira pa siya. Kaya nahambal tumamis, nahawa kay Maria. Hindi siya naawa sa pagkamatay ni Lazaro. Yung iba akala na pati itong mga Hudyo ay sinasabi nilang mahal na mahal niya talaga si Lazaro. Totoo yun. Pero umiyak ang Panginoon hindi dahil kay Lazaro, kundi dahil sa naawa siya kay Maria. Kaya siya nahambal. Nahabag sa pagtangis niya. Dahil sa isang anak niyang si Maria ay taos-puso, walang pagkukunwari ang pagtawag sa Kanya. Sana sa ating buhay, sa pagtangis ng ating Panginoon, sana sa ating pagdarasal, makita natin si Jesus ay nahahabag din sa atin at walang salang, hindi niya ibibigay ang ating hinihingi. Amen. Amen. So, narurunong ang pinaka-essence nun kung lalapit tayo sa Panginoon, Kuya Bertie, yung tayo nagpapakumbaba, nagpapatira pa tayo, yung hindi bagay yung paglapit natin para bagay inuutusan pa natin ng Panginoon. Tama. Hindi ho ba? Yun Parang ang ginagawa mo sa Oo. utusan. So, yung pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, kalimitan mo natin lagi napapakinggan yan. Magpakumbaba ka sa harap ng Panginoon upang sa ganun, ano man na iyong kahilingan ay ipagkakaloob niya sa'yo.